Okay. Yan. So, story time lang muna tayo kasi hindi pa ako makatulog. So, dapat, ito, tingnan mo, sana all tulog ko. Mabilis lang yan makatulog eh. Oo. So, yun, story time nga natin muna ngayon kasi hindi pa ako makatulog. Ay! Naman talaga to. Oh, sige, nawalan na ako ng unan. Yan. Wala ka naman makatulog dyan, oo. Ito naman yung isa. So, yun, story time. Kung bakit nga nagre-resign yung mga empleyado, kagaya ko. So, ako, nag-resign ako sa previous work ko bago yung ngayon. Tapos yung ngayon, nag-resign din ako. Kasi, ako sa preference ko lang do kung ba't ako nagre-resign. Kasi nakikita ko, lagi kasing, hindi ako naghahanap ng trabaho pero, laging naka-on yung notification ko ng Indeed, Jobstreet, ayan. So, sila talaga yung nagsusulsul sa akin lagi na never settle for less, don't settle for less, ganyan. Tapos, nagsisend pa sila ng mga notification ng mga trabaho na ito may opportunity dito, ito may opportunity dito. So, ang preference ko, kaya ako panay resign kasi ang dahil ko nakikitang opportunity na pwede ako mag-fit in. Kaya, nagde-decide ako, nakukonsider ko na magsisettle na ba ako sa trabaho ko na to or I can do more ba sa bagong opportunity na to. Which is, alam ko naman na mali kasi naglalas ako sa trabaho, pinakamatagal is 8 months. So, wala pang 1 year. 8 months, magta-turnover ako, tapos, so, mga 9 months, ganyan. Hindi siya talaga umabot ng year. Kasi, nung fresh grad ako, paano ba? Working student kasi ako habang nag-aaral pa ako. Nung graduate ako, nagkaroon ako ng trabaho na almost 5 years ako nag-stay doon. Na ngayon, na-realize ko na ang tagal kong inubos yung oras ko doon. Alam mo yun, ang dami ko pa sanang explore, pero syempre dahil nga kulang ka sa pera, ganun. So, kailangan mo maging wise. Ayun yung nasa isip ko na pag nag-resign ako, mag-i-start na naman akong bago, minimum na naman, ganyan. Kesa dito, hindi na ako minimum dito, nag-start ako minimum, pero nag-i-increase ako. Yun yung mindset ko na kapag lumipat ako, minimum na naman ako, which is, hindi pala ganun. Na kapag ka, syempre, di ba, nag-iisip man ko lagi ko yung naisip na, pagka nag-resign ako, minimum na naman ako, back to minimum na naman ako. Hindi ko naisip ibenta, hindi ko natutunan na ibenta yung skill set ko nung panahon na yun. Ngayon kasi, na-aware na ako sa kaya kong gawin sa mga potential pa na pwede kong i-offer sa company na makakatulong ako. Medyo natututo na ako na ibenta yung kaalaman ko, yung nabuo kong skills. Kaya, bawat nililipatan kong company, tumataas yung offer nila sa akin. So, hindi na siya, napatunayan ko siya na pag umalis pala ako dun sa 5 years ko na yun, para palang umaakyat ka ng hagdanan. So, nag-elevate yung sahod mo din, syempre, yung personality mo, yung knowledge mo. Ganun siya pala. Kaya ako, dahil naipit ako dun sa 5 years na trabaho ko, 'di ba? Parang ngayon, hayok na hayok ako na mag-try ng maraming trabaho, maraming experience, maraming knowledge, makatulong sa mga company. Ewan ko kung nakakatulong ba ako kasi nagre-resign din ako eventually. Pero, hindi naman ako yung tinatanggal ako. Sa halos lahat naman ng niresignan ko, kina-counter naman nila yung resignation ko, nag-o-offer naman sila, binibigyan naman nila ako ng hybrid setup, tas mas tinataasan yung sahod ko than usual. Parang meron pa nga yung last time na halos 50% yung itinaas sa sahod ko. Pero dinecline ko siya, girl, kasi sabi ko, if accept ko yung counter na to, mahihirapan na ako mag-resign. Paano pa ako makapag-explore, ganyan.
Kaya sabi nila, nung umalis ako doon, anytime naman daw, pwede naman daw ako bumalik. So, yun na yung dapat, natin, kinoconsider lang natin. Huwag tayong magpapapigil. Pero, i-request natin sa kanila na always open door lang para kung gusto natin bumalik, anytime makakabalik tayo, parang ganyan. So, yun. Nasagot ko ba kung bakit nagre-resign yung kagaya kong empleyado? Sa own preference ko to. Pero sa mga ibang empleyado, hindi ko alam kung bakit. So, para sa akin, para mag-stay ako, na talagang i-counter ako ng company na mag-stay talaga ako, is unang-una, gusto ko na maramdaman ko mismo na sincere, na gusto talaga nila ako, na may tiwala talaga sila sa akin, na talagang nakikita nila yung potential ko, and ano yung future pa na matututunan ko sa kanila. Kasi sa tagal ng trabaho ko, hindi ako nagtatrabaho ng trabaho lang. Nagtatrabaho ako ng talagang all out talaga. Lahat ng outside the box, inaalam ko yan. So, para na nga akong basta, parang tagapagmana akong kumilos kung umasta sa trabaho. Ganyan. Pero hindi yung yabang na yung talagang yung concern ko sa company, yung paano ba ako makatulong, paano ko sila ma-help out na mas malaking kitain, paano makakatipid, ganun. Kasi nasa marketing ako. So, yun yung sa akin. Ayun yung ginagawa ko sa trabaho. Kaya, halos lahat naman ng mga bossing ko, na-appreciate naman nila yung effort ko. Pero para mapigilan nila ako, gusto ko kasi story ko to vlog ko to, diba? So, makinig. So, yun. So, gusto ko para consider ko na hindi na umalis is, number 1, consider naman na syempre taasan yung sahod, 'di ba? From starting ko, tataas naman. So, i-accept ko siguro talaga yung pagtaas ng salary. Tapos, ano yung benefit ko kung magi-stay ako? Tapos, gaano ka sincere yung company na kailangan ba talaga ako? Parang, anytime naman may mahahanap kayo ganun. So, gusto ko maramdaman na binigay ko yung best ko sa company na to, na appreciate ba nila ako ng tama. Ganun. Ang weird pero pwede kayo dyan mag-comment kung ako lang ba yun, o ganun ba talaga yung feeling, normal ba yun, o masyado ba akong malaki ulo, ganyan, mayabang, confident, ganun ba? Hindi ko rin alam pero feeling ko yun yung isa sa mga makukonsider ko na magpapa-stay sa akin sa company. Yung malaman ko na syempre, increase. Tapos, yung benefit, ano pa yung matututunan ko, ano pa yung hindi ko nalalaman sa company, na dapat ko malaman, na dapat hindi ako umalis, na ano pa yung maiko-contribute ko bukod sa nagawa ko na, sa mga nagawa ko na, sa mga na-contribute ko na, ano pa yung hindi ko pa na-contribute, na ma-challenge pa ako na mag-stay. Tapos, gaano ka sincere yung company na talagang i-keep ako, parang yun. Tapos, ano pa yung plano natin na kailangan nandoon pa ako, na kailangan nararamdaman ko pa na there's something na gusto ko pang matutunan sa company niyo. Parang ganun. So, ewan ko kung ako lang ba o gusto mga HR yung mga HR, sorry kung ang pangit yata ng pagkakasabi ko, pero parang yun. So, siguro mag-a-apply din yan sa iba, kasi alam nyo, ang mga empleyado, pagka na-feel nila na importante sila ba? Yung parang hindi lang sige, mag-resign ka, di ka makawalan ganun ba? Tapos, yung sincerity talaga. Minsan nga kahit wala na salary increase basta yung benefit malala, ay, okay lang. Siguro hindi ko na itutuloy yung resignation ko. Baka pwede. Pero syempre, ma-appreciate mo talaga kasi kung paano ba? Ma-increase pa rin naman. Kasi, syempre, ba't mga tayo nagtatrabaho, di ba? Kasi talaga dahil sa pera. So, yun, di na ako magpapaka-ipokrita na sabihin ko na, ayoko ng pera kaya ako nag-resign dito ganyan. So, magre-resign ng tao dahil nakakita ng bagong opportunity na mas mataas yung sahod. Tapos, kung masaya naman siya sa company niya, kung consider pa rin niya na masaya siya, pero sa salary talaga oo. Ang dami kasing company ngayon na talagang
ang laki, no? Ang competitive ng salary nila. Pero, sa trabaho na ginagawa mo sa company, ako naman sa mga company, let's say ako HR ako, tapos nakita ko yung trabaho ng isang tao, is hindi na pang ganung rate yung tinatrabaho niya. I will suggest, no, na i-review talaga yung compensation ng tao kasi sobrang dami niya naman palang kayang gawin, 'di ba? Parang malaki naman talaga yung nako-contribute niya sa atin. So why not na hindi na magsabi pa yung empleyado sa inyo na eto na yung resignation ko, alis na ako, ganyan. Ba't hindi nyo na lang magkusa kayo? Ba't hindi kayo magkusa? Ha? O hindi, joke lang. Joke lang. So, yun lang yung para sa akin. Yun yung sana nasagot ko naman kung bakit nagre-resign yung mga empleyadong kagaya ko. So, yan. Yun talaga. Gen Z na, 'di ba? Pero hindi ako Gen Z, millennial ako. So, hindi ko alam kung ganun din yung nararamdaman ng iba. Pero, ikaw ba? Anong magpapakonsider sa'yo na wag na mag-resign? Siyempre, sahod, salary yan. Pera-pera tayo dito. So, yun lang. Bye-bye!